Pagpapadali at pagpapabilis ng proseso ng net metering program, ating aalamin kasama si Department of Energy Undersecretary Maylene Capongcol. Yusek, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa iyo, Sir Joey, at sa iyong mga taga-subaybay at taga-panood. Opo, Yusek, una po sa lahat doon po sa ginawa niyong meeting, ano po yung natukoy na dahilan kung bakit nade-delay yung pagpoproseso nitong mga net metering applications po at paano po ito tutugunan ng Department of Energy? Salamat, Sir Joey, para sa pagkakataon sa Department of Energy na ilahad kung ano ang ating mga ginagawa patungkol sa direktiba ng ating Pangulo na ma-streamline at mapabilis ang proseso ng net metering application sa bansa. Noong August 14 po, immediately nagpatawag po tayo sa pamamagitan ng utos ng ating kalihim na Sharon Garin, ay tinawag namin yung mga agencies na responsible para matuloy o mabigyan ng permit ang isang net metering facility. So doon lumalabas na talagang may mga duplications or may mga unnecessary requirements, and then magkaiba-ibang requirements din. Depende kung nasaan yung nag-a-apply ng net metering. So ito yung mga na-identify namin, and immediately binalangkas namin kung ano yung mga dapat nating gawin upang ma-realize natin yung objective ng Department of Energy, ng Renewable Energy Act at ng ating presidente po. Yusek, pwede po ba tayong magbigay ng halimbawa ng cause of delay at ano yung pwedeng gawin ng DOE tungkol dito? Sige, yung ano kasi, di ba nasa local government unit, meron mga requirements na magkakaiba-iba sila. And then yung iba nagre-require ng sanitary or plumbing permits na hindi naman kailangan kasi ang net metering ay nasa bubungan. So part niyan also is yung tinatawag natin kapasidad ng ating mga distribution utilities na mag-undertake ng tinatawag na distribution impact study. So and then hindi rin uniform yung kanilang mga required technical validation. So sa pamagitan ng ating partnership with ERC, ito ay ating i-streamline at magkakaroon sila or ang ERC ng isang issuance na talagang i-standardize at yung regulatory reform in terms of net metering application ay gagawin po natin. Sa ngayon po ba, Yusek, gaano katagal ang isang aplikasyon? Pero pagkatapos po ng pagpupulong nyo, ano na po yung isinet nyong standard processing time para sa bawat application? So Sir Joey, sa ngayon, binalangkas namin ano yung mga dapat i-amend, ano yung dapat maging partnership ng DOE. Like for example, magkakaroon po kami ng proposed MOA with the Department of Interior and Local Government para magkaroon ng reference dun sa National Building Code and Ease of Doing Business Act. Kasi may mga batas na dito, and i-enforce lang natin yung supervisory role ng DILG dun sa LGUs. I'm sure marami po tayong partner LGUs na talagang open naman, except that we need to standardize yung permitting template, kung ano yung mga requirements para sa isang net metering application in their respective jurisdictions. Ayan, nabanggit nyo, Yusek, yung kasunduan with DILG para po mas maging maayos yung proseso with LGUs. Paano naman po yung pakikipagtulungan ninyo sa halimbawa sa ERC, sa NEA, pati dun po sa distribution utilities para magkaroon ng mas malinaw at predictable pathway para sa mga aplikante? So una, sabay-sabay naman ito, Sir Joey. Number one, si ERC, magkakaroon siya ng reform as far as the requirements on net metering is concerned. So i-standardize din niya kasi siya yung nagre-regulate sa ating mga distribution utilities. So i-standard niya yung requirements para dun sa mga distribution utilities para ma-endorse or magkaroon sila ng agreement doon sa consumer na gustong magtayo ng net metering facilities.
So yung technical input requirement dun sa certificate of compliance, kasi parang generator to, isang maliit na facility na kailangan po meron silang certificate of compliance kasi nasa ITIRA po siya. Pero ang gagawin po ni ERC, ito po ay streamline niya. Baka dalawa na lang ang requirement. Yung isa is yung yung agreement nila or yung MOA with the distribution utility, at yung pangalawa, yung some technical details on the net metering, ilan ang capacity, saan ko connect, yung mga ganon, and yung metering requirement. So, yun, pagka na-set na natin yun, and then si ERC, immediately mas mabilis na, lalo na kung may MOA na sila. So, in 30 days or less, kasi we're still working with the ERC and the agencies concerned na mapa-shorten pa natin yung proseso and the requirement doon sa mga net metering application. I'm pretty sure, Yusek, magiging malaking tulong po yung digitalization. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos na gamitin ito para mapabilis ang mga proseso. So ano po yung magiging papel ng digitalization at accreditation ng solar PV installers na banggit po ng Meralco sa pagpapabilis po ng proseso? So si Meralco will take the lead para dun sa digitalization kasi and public engagement na tinatawag natin. Kasi alam niyo naman malaki yung franchise area ng Meralco at maraming nag-a-apply na net metering customer sa kanila. So sila po yung tinalaga natin na mag-lead muna at least on the initial stage para matingnan lang natin or maaral natin kung asan pa yung mga pwede natin gawin sa ibang lugar. So, si Meralco, susuportahan po ng Department of Energy, ng Energy Regulatory Commission, and DILG plus NEA para i-launch yung Digital Net Metering Application Platform. Ang target po niyan ay September, next month. And ang purpose nito is to enable yung faster and more transparent processing ng Meralco doon sa mga net metering applications niya. Pangalawa, magkakaroon ho tayo ng rollout on a nationwide public awareness campaign. So, ito immediately po makikipagtulungan ng DOE din with the various partners and government agencies na i-inform natin yung mga consumer paano ba mag-apply para maiwasan na rin yung fly-by-night installation kasi meron na yung mga black market, merong hindi registered na solar installer or fly-by-night na yung protection ng installation niya ay hindi natin sigurado. So we wanted to give our consumer or net metering participants na safe at secure yung kanyang net metering installation. And then syempre, gusto namin na magkaroon tayo ng more campaigns jointly with various stakeholders, and yung paggawa ng mga frequently asked questions, parang and digital assets to support yung consumer education and engagement. Kasama na dyan, yung pag-provide natin ng increased capacity or knowledge ng ating mga distribution utilities, particularly yung mga electric cooperatives, kung paano nila i-conduct at i-aayusin yung net metering application. Siguro sa ngayon, ma'am, hindi pa ganun karami yung mga household at mga business na naka-enroll dito sa net metering program. Pero sabi nga ng Pangulo sa kanyang SONA na we should make this program work for the Filipino people and it should benefit the Filipino people. So para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba yung pakinabang nitong net metering program sa pagpapababa po ng bayarin po sa kuryente ng whether household o ng business? Tila na wala po sa ating linya si Yusek. Ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa net metering program at ang pagpapabilis po ng proseso kasi ito po yung gumagamit po ng renewable energy gaya po ng solar panels at kapag po meron pong excess po na na-generate say yung solar panel sa isang bahay ay maita-transfer po ito pabalik sa grid at ibabawas po ito sa electric bill po
ng consumer. Kaya napakalaking tulong po ito, not only para po maisulong ang paggamit ng clean energy, kundi pati na rin po sa pagpapababa po ng gastusin ng ating mga kababayan. So susubukan po nating balikan maya-maya lamang si Undersecretary Mylene Capongcol ng DOE. Yusek, nandyan na po ba kayo? Naririnig niyo po kami? Yes, Sir Joey. Thank you. And again, good afternoon po sa lahat. Ma'am, yung naiwan po nating katanungan kanina kasi pinag-uusapan natin itong net metering program pero tila hindi pa marami yung aplikasyon para sa programang ito. So, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, paano po ba makikinabang ang mga household, ang mga negosyo dito sa program na ito? Una, sa paggamit po ng renewable energy at yung pagpapababa rin po sa bayarin nila sa kuryente. Thank you, Sir Joey. Yung net metering program kasi ay nasa Renewable Energy Act. Usually nasa rooftop siya, solar. And every time na may available generation siya, dalawa yan, pwedeng gamitin niya for his consumption o yung kailangan niyang elektrisidad. And pag may sobra siya, pwede niyang ibato doon sa distribution utility at binabayaran siya nung distribution utilities. Parang generator siya in a way, no? So, meron na po tayong regulation dyan or may pinalaga ng payment scheme para sa mga net metering. So, ito, as part of parang what we call demand side management, no? Kasi parang ikaw nagge-generate ka ng elektrisidad para sa iyo at nakakatulong ka rin dun sa distribution utility para naman ma-augment, no, or madagdagan yung supply ng kuryente nila sa mga consumer ng electric cooperative. Mm-hmm. Kanina medyo nabanggit nyo na po to, Yusek, no? Pero paano po natin may encourage yung mga kababayan natin na mag-enroll sa program na ito, lalo na po dun sa mga lugar na sakop po ng electric cooperatives? Yung Sir Joey, ang Department of Energy po maglulunsad ng mass or i-intensify niya yung tinatawag nating education and information campaign para doon sa ating mga consumers, kasi parang kulang pa rin sila sa knowledge at hindi nga klaro yung process. So hopefully after itong interagency work, nagagawa kami ng mga tinatawag natin frequently asked questions o yung mga illustration kung paano nila sisimulan ang pagproseso ng net metering application hanggang sa makabitan sila at kung gumagana na yung net metering facility nila, no? By way of more streamlined and expedited or accelerated processing ng ating mga government agencies and partners, LGU. Balikan po natin yung streamlining po ng process, Yusek, no? So, meron po ba kayong na-identify doon sa meeting nyo noong August 14 na mekanismo para po makapag-complain yung ating mga consumer sakaling mabagal pa rin po yung proseso ng application? Opo, sa Department of Energy, meron ho tayong tinatawag na Consumer Welfare and Protection Office. Siya po kahit anong concern regarding dun sa kanyang pagiging konsumidor, ay tatanggapin ho namin ang complaint niya, no? And ito ina-action na namin kung sino man or kanino man nakatalaga yung complaint niya. So for example, kung meron siyang application na hindi gumagalaw, kami po ay automatic pinapollow up po namin yan, tinatanong bakit ano po ang naging issue at hanggang ngayon ay hindi pa nare-resolve yung application niya. So we facilitate po through our Consumer Welfare and Protection Office. Mm-hmm. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, Yusek, nasa ilan na po ba yung mga nag-a-avail sa program na ito? At in the next year o siguro in the next 3 years, ilan po ba yung target nating prosumers? Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maparami pa po yung nakikinabang sa programang ito. Sige, Sir Joey, thank you. Ang by way of having an intensified net metering
program or campaign, we're expecting, and of course, mas streamline natin yung proseso, in-expect namin na lalaki pa ito, no? But right now, masyadong maliit pa yung ating tinatawag na qualified end user. Ito yung mga net metering. Nasa 17,000 mahigit lang yung household. At ang capacity, total net metering capacity, nasa 158 megawatt. No? So napakaliit pa compared dun sa demand ng ating mga tag-consumidor. So we're expecting by way of intensified promotion and education campaign, ito ay dadami. Kasi Sir Joey, ito po ay isang voluntary mechanism. No? Hindi po ito minamandato ng gobyerno pero pinopromote natin at tinutulungan natin sila na makapag-net metering sila as part of number one, increasing and accelerating the renewable energy development in the country, and at the same time implementing energy efficiency and conservation program nila or demand side management. Bilang panghuli na lang siguro, Yusek, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan na nag-iintay pa po ng pagproseso ng kanilang aplikasyon o yung mga interesado pong mag-enroll dito sa net metering program. Go ahead po. Opo. Ang Department of Energy po ay bukas ang aming tanggapan para tanggapin kung ano man concern or inquiry or tanong ng ating mga konsumidor ng electricity na gustong magtayo ng Renewable Energy Act. So makaka-expect po kayo ng immediate or agarang action coming from the Department of Energy, and given yung ating tinatawag na streamlined or improved process, or accelerated process dun sa net metering, we will be encouraging more prosumer. Ibig sabihin, you can produce your own electricity and at the same time pwede mong ibenta at gamitin para sa iyong sariling requirement. So malaki din po ang may tutulong nito. Sabi ko nga po kanina, ito po ay magpapababa ng demand sa bansa at magkakaroon ng secure and more sustainable energy supply ang ating bawat konsumidor sa bansa. Yun po. Thank you. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Undersecretary Mylene Capongcol. Thank you, ma'am. Salamat din po sa inyo lahat. Magandang hapon, tanghali.